Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Kwento ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Pagduwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Good morning mga ka-agri, welcome back sa atong season 6 sa Ani og Kita karon Pizza 19 sa bulan sa Hulyo tuig 2025, July 19, 2025. Good morning mga ka-agri ug sa tanan nato mga mananaway o maminaway kanay uban no nga naminaw lang sa Che. Good morning, welcome Good back. morning nimo Sir Kian and sa ato ang mga suki sa tigpaminaw og tigtanaw sa ato ang programang Ani og Kita, and we are now on our season 6. Congratulations. Okay. Kay season 6 na kita Che. So unsa may maabangan nila dinhi karon sa season 6? Of course, daghan kayo tang susama lang gihapon kato ato ang bidaka, Yes. biyahing probinsya diin ang mga activities sa DA ato jong ipadangat kung unsa ang gipangbuhat sa Department of Agriculture. Ingon man mga ato mananaway no, if you have your own vegetable garden or any garden, ma'am, humay karing maisan or mga namuhi sila kuan vegetables or mga livestock sila ang mga gagmay. pangisdaan, Yes. please lang amo lang mong giaghag kung gusto ninyo nga i-showcase ang inyong tagsak-tagsak ka mga agricultural activities, please send us your pictures or short videos para ato ang ma-flex sa ato ang programang Ani og Kita. Yes, mga ka-agri, daghang salamat Che. So mo na inyong atangan karon sa atong season 6 bisan pa man ang uban atong segment is gistay na to no sukad pa sa una, pero mga bag-o ang atong ipang-share ninyo kay syempre bagong naong, bagong technology, bagong klase sa ilahang gipang uma. So mo na inyong atangan mga ka-agri dinhi sa atong 6 sa atong Ani og Kita nya. Karon Che, unsa may Kunya Sir atong Kian, idalit nindot nila, man kayo yes. katong miaging ato lang miaging simana, di ba? Na atay usa kada kong kalihukan sa Department of Agriculture kay nagsaulog kami sa amo ang 127th 27. Okay. anniversary, and then kada Dugayan siya na nga tayo, no? bigay na jud ang 127. kuan. And ang kanang nga atong kalihukan Sir Kian, isip ato ang pasalamat sa ato ang mga partners sa Department of Agriculture in the implementation of Yes. our programs and projects. Kay kung wala ni sila, dili jud ingon nga magmalampuson or kinahanglan jud ang ilahang suporta, ang Yes. dedication and the commitment of these partners, like for example the local government units, ang ato ang mga national government agencies nga ato sang katimbayayong no Yes. sa ato ang programa, and of course our partners FCAs, farmers cooperatives and associations, and our media friends. Yes, of course, ang media no importante kay nato Che. Yes. Kay syempre sila may makatabang nato sa pag-disseminate no, pag-share sa tawag ani pagpaabot sa mga nagkalain-laing impormasyon ngadto sa atong mga mag-uuma o mga ngisda. So last week di itong Last anniversary week. no, And dako then, kaayo to sa ang nindot sa event. Sir Kian, no, naa sa tagi pas gi-recognize nga mga prime movers, kaning mga private
companies Okay. nga ning abag sa Department of Agriculture. So nindot kayo na at least na-recognize na ang mga contribution, ang partnership, dili lang kay sa mga other government agencies but sa private sector kay Yes. mao na importante kay nato no nga natay linkage sa ato ang private sector kay para makatouch gyud ta sa grassroots unya ang private sector ma-aware pud sila sa goal o sa objective sa government kay mura naman guni siya og one country approach. So, And of course, one nation One approach. nation, mga things one like DA that. Oo, approach. yes, And of yes. course, ato ang gipatuman ang katong giingon nga 3 C's. Convergence, collaborate, and Yes. cooperate. Yes. So muna atangan nato so inigbalik nato sa ato ang programa karong buntaga sa unang haon pa lang che. Yes. Atong giimbitar kay syempre July man ron nagsaulog ta sa Nutrition Month. kung maghisgot tag nutrition, why lain kani siya kana murag tantamount na ni kun sa Central Visayas kung maghisgot tag nutrition usar gid ka tawo nga mahimo siyang icon or pillar nga maghisgot sa atong nutrition program. Why lain atong atangan na ang atong update kaayo nga Regional Program Director sa National Nutrition Council Council. 7 no si Dr. Letlet Mission. So ato nang atangan mga kaagri kanang tanan inigbalik sa atong programa nga naghatod kaninyo og inspirasyon og impormasyon kanang tanan dinhi lamang sa Ani og Kita. Welcome back mga kaagri sa atong Ani og Kita Season 6. Unya sa ako nang gihisgutan og among gihisgutan ni Cheche ganiha nindot kayong atong pasibungad or pasiuna nga episode karong tuiga tungod kay maghisgot kita alang sa kahimsog sa atong kalawasan o sa insakto nga pagkaon sa laktod nga pagkasulti sakto nga nutrisyon. Unya kung maghisgot ang nutrisyon mga kaagri, why lain nga makarelate or ang angan manggod nga nutrisyon or ang pulo nga nutrisyon dinhi sa Central Visayas na link na siya sa usa ka icon, tantamount na siya sa usa ka name ug why lain ang ato ang National Nutrition Council Regional Program Director nga si Dr. Letlet Mission. Good morning, Doc Let. Good morning, Sir Kian, and good morning sa atong Yes. mga televiewers, mga listeners all out the Philippines and Yes. Worldwide, no? Yes, Kay salamat. W na good ni. Yeah, So, Facebook Live. Facebook Live. Yes, we are seen worldwide. So, thank you Yes. so much, Doklet, no, sa pagsanong nimo sa among invitasyon. Unya, si It's my Doklet, pleasure. wala na siya kinahanglan nga daghan kay yung introduction tungod kay sa ako nang gikaingon lagi ganiha, icon na gyud ni siya. Ingon kag nutrition sa Central Visayas, that is equivalent to Letlet Mission. Unya karon gawas nga icon pa na siya, veterana pud ni siya nga broadcaster. So sanay kay ni siya sa TV, sa camera kay former program ni siya host sa ato ang kapwa ko mahal ko nga about love sa ato ang self. So, karon Ma'am Letlet, Doklet, so atong pasibungad no sa mga bag-o pang nananaw nato or sa bag-o pang nakahibaw og mao pay pagkadungog aning nutrition. So, atong ipahibaw nila unsa man di ay ang role ug unsa man gid ning National Nutrition Council. Doklet, yes. Yes, so Oo. nindot kay nga pangutana, Sir Kiano. So sa ato ang mga karon lang nakahibaw, no, ang National Nutrition Council mao ni ang ato ang pinakataas or highest policy making body and coordinating body for nutrition in the country, no. So kung ano siya na tukod pinaagi sa Presidential Decree 491 diin kuan kanang siya ang nanguna, no, para magdumala sa ato ang nutrition program sa tibuok nasod. Ug matag tuig, Sir Kiano, kay lagi ato manggisaulog as you announced earlier, ang ato ang kasaulugan sa Nutrition Month, ang National Nutrition Council, kita man pud ang gitugyanan sa gobyerno para mag-coordinate sa nasudnon nga kampanya para sa Nutrition Month, para gyud pagpasaka sa kahibaw sa atong katawhan unsa gyud ning saktong nutrisyon, no. So mao gyud na siya ang atong tuyo. Every year na atay i-identify or ato ang gipili nga tema base sa panginahanglan sa tibuok nasod. And for this year, Sir Kian, ato ang gihapon na nagsunod ta sa atong overarching ang tema, which is sa PIPAN or sa Philippine Plan of Action for Nutrition, sama-sama sa
nutrisyong sapat para sa lahat, no? Wow, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. So that is for this month or for this year. For this year, Ah, no? okay, Na Doc, kani nga yes. year. But Oo. napag yun tayo i-identify nga sub-theme which is ato yun ning na-unite yun kayo Isa, labi na sa Visayas. DA, no? Oo. Lagi kay ang atong sub-theme ni ini kanimang food and nutrition security maging priority, sapat na pagkain karapatan natin. So, Wow, sobrang taas-taas na Doklet, no? Taas-taas, no? Food and nutrition security. Maging priority. Maging priority. Priority. Buti Okay. pasabot, priority ni siya sa atong mga agenda, sa atong mga local chief executives, o sa tibok pamilya. No? Kay Yes, lagi, yes, mga yes. unbiyat na tanan siya Correct, kiyan, correct, no? So, Doklet. Oo. dapat hunahunao na to ang prioridad nga ang pagkaon, kay lagi nakasalalay ni ini ang ato ang paglikay sa mga sakit-sakit. Yes, oh. So in terms of that Duklet, no, so salamat kay ta sa ato ang guest karon kay makahatag sig insakto punto por punto nga point. So aton sa dugay na ko nakadungog Duklet aning nutrition no na sa di pa ta mo hisgot sa imong mga programa for the second gap. Ato hisgutan unsa man gyud Duklet ang insakto nga nutrition kay mayon ko nga kaon ra ko ani basta mabusog ko sakto na Correct. sakto ba na Duklet? So, Sige, Dok. Oo. nindot kay na no kana gyud ang common nga kumbaga misconception no sa ato ang katawhan kay ang ato ang yung gikampanya ang saktong nutrisyon. So unsa man ni ang saktong Correct, nutrisyon oo. no? So mas ang saktong nutrisyon atong giingon nga balanse, enough or kanang adequate siya, luwas ug kanang available sa ato ang katawhan ang pagkaon diin makatubag ang iyang gikaon makatubag sa iyang panginahanglan sa iyang healthy nga kinabuhi. Dili lang kay lagi sa uban mukaon ko kay pag-address sa akong kagutom no empty stomach ra, para lang butangan ra yun. parang mawa lang ang Kagutom. kagutom. Pero sayop na siya atong hunaon nga ang pagkaon siya pud ang fuel. Siya pud ang nahimo nimo nga kanang maghatag nimo og enerhiya, calories as well as kaning ato ang giingon nga mga micronutrient para malikay pud ka makanaa kay saktong kinabuhi. Yes. And of course ang wala malayo ta sa mga sakit-sakit. So atong hinumduman no mga kaagri nga ang ato ang saktong nutrisyon dili na to kalimtan ang atong go, grow and glow. Oh, yes. No kay maog yun na ang Oo. atong saktong nutrisyon. Ako mong gi-encourage no hopefully mapashow na to ato ang pinggang Pinoy Yes, na atay icon ani or na atay kanang symbol ani atong i-show ang ato Yes, ang natay pinggang Pinoy Duklet. na atay dala nga pinggang Mas nindot. Pinoy Sige, para sige. ma-focus sa ato ang mga kaagri din ha nga ang atong pinggang Pinoy na agyod ni ang proportion sakto nga gidaghanon sa ato ang pagkaon. So mo tayo mong giingon Duklet nga balance Balance dapat diet, So oo. ato ipakita no Atong unsa ipakita gidagway ni- sa pinggang Pinoy o dara Okay. ato ang assistant kagwapo kaayo. Pura buyan. So mao Oo. ni siya Duklet sige paki-explain Yeah, Duklet okay. unsa ning So- pinggang Pinoy. So kani ang atong pinggang Pinoy kung tan-aw ninyo nabahin siya sa atong upat ka bahin no gitunga nasa taytunga ani ang pikas bahin ang ato ang sudan ug kanon pero symbolism lang ni siya no. Okay, okay. Buti pa subot ingon ani gyud ang proportion ato ning murag maog oo. yun ni ang ato ang Mao plato. gyud sakto nga bahin. Mao ning sakto nga bahin. O tanawan ninyo ang sakto nga bahin kay dako-dako ang vegetable. Yes. Unya gamay-gamay ring sudan. Yes, Unya na. oo. Nya ang sudan nato kay lagi common man sa atong mga Pilipino ang isda and Yes. healthier ni white meat is a healthier option. So mauni siya ang ato ang kabahin. Pero ang ato asang kanon kay mao lagi siya mo hatag og calorie daghan-daghan siya gamay Okay. compared sa sudan. Pero kani siya simbolismo lang ang ato Yes. ang kanon. Pwede din niya ato ang kamote, ato mga root crops yes, no oo. kay lagi importante man kaini para sa atong colon health. Atuan naman kung tan-awon pud nimo daghan kayo ang utan. Symbolism again pwede ra ang kamunggay kay lagi available siya kanunay Yes. ug ang atong saging kay lagi mapalit ra sa atong sari-sari Bisag asa, store. yes, oh. daghan. Atong kamunggay na ara sa That's the atong plan. likod. Oh, yes, nato sa yes. atong likod atong tanom no. So dili nato kalimtan ang tubig kay siya man pud ang ato ang cleansing
Correct. liquid para sa atuang body. So ayon nyo kalimti mga kaagri ha, ang giingon ni Doc Letlet, tubig dili soft drinks Dili to kay soft drinks. lamay ra ba kay ni kaon mo order na unsay inyo ha soft drinks sus Ginoo. Tinuod unya mao po dili niya ang ay, atong oo. gikampanya Sir Kian kay kung tanaw nimo sa ubang restaurant mas mahal pa ang tubig. Correct. So nahimo Oo. siyang deterrent sa ato Yes, ang Doc. public. Oo. So maunang nagpush na sa ato ang mga local government units nga maghimo silang polisiya to make water available. Yes, And Doc. we are happy kay ang Cebu City si Mayor Nestor Oo. nag-propose karon nga naatay mga water kanang mga areas bitaw nga mga water dispensers and that would help improve our hydration. Yeah. Doklet no nindot kay mo hisgutan nimo ang tubig tungod mo importante kay na sa atong balanse nga pagkaon. Karon Doklet nalipay ko kay niingon ka nga nagkampanya mo sa local government nga dapat na tubig kay some of the restaurants bitaw Doklet kana bitaw bisag mo request kag water dili na sila mohatag ipapalit gyud Yun, nimo. oo. Supposed to be basic unta na siya Correct. Doklet nga Oo. nikaon nimo automatic na libre nga tubig. Tubig. Hopefully makamove mo ani Doklet Yes, towards oo. that goal. Oo, okay. Tinuod gyud na para mainganyo nato ato nga mo inom. consuming public nga mo inom gyud og Yes. tubig. Unya, Oo. avoid ang mga colored drinks. Drinks. Oh, colored drinks. Colored Agoy. drinks including cola, mga sugary drinks. Oo. Nothing beats our clean, clear water, no? Yes, Kay yes. atong hinumduman mga kaagri, ang atong mga selula sa lawas ba, naglutaw ni siya sa tubig. Oh, So kung yes. kuwangan ang imong tubig mo dehydrate ta. Buti pa sabot mo kuyos pod sila ang atong mga Mo na mo cells. shrink. Oo, Mo mo shrink kuyos, sad oo. siya. So maugani na at least minimum nato og kanang 10 glasses of water each day but mas maayo mas daghan pa para it would cleanse. Iya siya man gud ang mo limpyo sa imong body system, no? Pero of course caution lang kung naa na tay kidney failure, lahi na siya ng hisgutanan because we yes. are measuring your water intake kay lagi dili naman kaya nimo mag-retention naman ka, Ma-process. ma-process, di na siya matangtang. Oo. Okay. So another thing Duklet no kay imo man tong nahisgutan ganiha nga kanang permiro gyud nato basta maghisgot tag nutrition kinahanglan nga balance ang food. Napoy daghang misconception Duklet nga atong madungog ba bisag asa ka dapita dito sa kuan kana bitaw mo kalit ra sa ingon nga malnourished man na siya. No, sige tagadungog unsa din ang murag kanang unsay nga nani ang na-relate nila sa malnourished ni Wang murag Yes. sa mugamay ka malnourished. Is that the correct political term or yes Duklet pakiklaro Nindot sa Duklet? guys Oo. na no kay actually ang imong giingon nga niwang is just one type of malnutrition mga kaagrihan note on that no. Of course naatay ang Pilipinas karon natay triple burden. So tulo ka klase sa malnutrition. Una kadtong imong giingon nga niwang kaayo undernutrition na ang atong tawag. Naglangkob na siya sa kaning mga stunting or putot. Kuwang siya sa iyahang gitason Ay, base oo. unta sa iyang pangidaron. Ikaduha kaning kat imong giingon niwang kaayo or bukog og panit ato nang gitawag og wasting. Ug ang kaning yung kuwang ka og timbang. That's the first group of our malnutrition. Malnutrition, oh. Undernutrition. Undernutrition, Ang second nato nga type of malnutrition on the other side of the coin ang overnutrition. So buti pa sabot kanisang atong mga tambok o mga obese, sobraan ang ilahang timbang, considered gihapon na nato nga malnourished. Okay. Oo, so ang ato Klaro na, oo. ang ato agyud ana nga threat Sir Kian kay lagi ang mga overweight o obese nato nga mga kaigsunan mga kaagrihan note on this sila ni ang dunay risgo to develop mga gitawag namo og cardiovascular diseases or lifestyle diseases sama sa sakit sa kasing-kasing akong giingon ka ganina mga diabetes mellitus mga kaning atong diet related cancers no og kani pong ato ang mga problema sa joints kay dili naman ka-carry ang imong joints sa gibugaton sa imuhang lawas. So kana siya ang iyahang threat. Unya ingon man ko kaganina triple burden ang ikatulo nga klase kani gitawag namo og micronutrient deficiency. Okay. Kulang, deficient, kulang ang ato ang micronutrient. Micro gagmay unta siya kaayo pero kung dako siyang ihimo sa lawas. Unsa may siyang mga klasiya Sir Kian. Kaning bitaw ang vitamin A deficiency, Oo. kaning mga bata bitaw nga murag masangko sila sa salasit ug lakaw, dili ka kita panahon sa kagabion, no? So, sa mata. Sa mata, no? Kulang silang vitamin A, kaning atong kulang og ayudo.
oo. iodine deficiency disorder nga makabunga og kaning goiter o mga kaning mental retardation, cretinism o kaning pong mga buntis nato nga naay kuwang og iodine, posible silang mag stillbirth, namatay ang bata sa tiyan o ma-aborted ang bata early or kaning nga mga komplikasyon. Okay. Og ang ikatulo po diya nga klase, Sir Kian, kaning atuas ang iron deficiency anemia, kana, murag kaning popular luspad kaayo. kaayo no pag tan-aw nimo sa kamot Sa no kapad murag niya. og ang kaning diba bikaton ang sa Kanang doktor luspad kaayo. imuhang kaning ilawon sa mata, so kaning nakuwangan og iron nga kaya ra gyud siyang matubag Sa sa atong balance. kamunggay. Okay. Ang atong kamunggay daghan kay na siyang iron no, mao Yes, gani nang oo. usag yun nato ka kampanya, Sir Kian, sa atong Nutrition Month karon para mamahimot ang food secure, mananom gyud ta sa atong palibot. Sa kamunggay lang, no, Bisang Doc? kamunggay uno Yes, kami oo. upat ka klase ang among tang gi-encourage, na kay tamatis, na kay kamunggay, na kay okra, og na kay alugbati. Daog na kayong lauoy ato. Lauoy Yes. kayo yun. So ang mga ato, ka-agree, nindot kay itong nahisgutan ni Doc Letlet, no? Gihatagan na mo kinatibuk ang pagtanaw niya unsa ang Nutrition Council ug unsa gud ilang focus nga trabaho mahitungod kini sa kahimsog sa atong panglawas pinaagi sa insakto nga pagkaon, no? Inigbalik na to mga ka-agree atong pahisgutan niya ni Doc Letlet Mission kung unsaon nila pagtubag ang katong gitawag nila 3 burdens, no? Atangi ka na sa pagbalik sa ani o kita. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamay. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimo nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 ug 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Mga ka-agri, lain na sad nga good news and inspiring stories ang among ihatod kaninya straight from our farmers' experience. And of course, mga ka-agri, ang unang season 6 na amo ang ibida ka ang atuang kaning farmers group nga mag-uuman, no, rice farmers nato diha sa Nueva Vida, Carmen Bohol. Ang grupo nila kagitawag nga Nueva Vida Sur Farmers Association sa Sitio Cabase, Carmen Bohol. Unya kini sila nga grupo, mga ka-agri, nakadawat sila og solar powered irrigation system or SPIS. Unya kaning mga proyekto nato, mga ka-agri, no, nakatabang ni pag-ayo sa ato ang mga rice farmers dinha sa maong lugar aron whole year round, no, makatanom na sila og humay. Ingon na nga irrigated naman sila, so pwede na silang mananom any time of the year nga pwede katamdan ang ilahang basakan. And then, mga ka-agri, aside sa ato ang mga farmers, ang lumulupyo mismo dito mismo sa ilahang lugar, naka-avail pud ani isip ilahang patubig or ilahang gamiton sa ilahang household nga mga activities. Mga ka-agri, ato ang tan-awon kung unsa kaanindot ang maong proyekto nga gitawag nato nga SPIS. Mga ka-agri, niata dinhi sa Nueva Vida Sur, Carmen Bohol, diin ang ato ang farmer associations na ato ang panawon or bisitahon na nakadawat og usa ka proyekto gikan sa Department of Agriculture, ang solar powered irrigation system. Diin makita ninyo sa amo ang background, mga ka-agri, mao ni ang ilahang proyekto nga nadawat. Paminawon ninyong pag-ayo, mga ka-agri, ang ago sa tubig, no, kusog kaayo ang dagayday sa tubig. Mga ka-agri, uban nimi ug ato ang himamaton ang ato ang mga farmers sa Nueva Vida Sur. Huhusayin ang kakayahan, angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura.
bang mga kaagri niya kami karon din sa Carmen Bohol diin isa na sad ka proyekto sa Department of Agriculture ang amo ang gibisita. Kauban nato si Sir Ray Lagitaw, ang presidente sa Nueva Vida Sur Farmers Association. Maayong adlaw nimo sir. Maayong adlaw po, ma'am. Sir, regarding ani ato ang proyekto dinhi sa Nueva Vida, kining gitawag nato og solar power irrigation system. Una na, ma'am, sa atong iso kay among gigamit. Sige na mong gamit murag akong paglantaw ba kuwang pag-ato dili ka abil sa tanan nga area sa among basak din Lupita. So matong pura man tog dahe koy na ibawaan nga doon na nagamit og solar system. So matong ning suway pug ko og gama og letter of intent. Oh, nahong ipasa sa Agriculture Office. Gikan sa Municipal Agriculture Office to Department of Agriculture Office. So mato ni suway ko og apply, ma'am. Diha na ning validate pud sa akong area. So mato nakaabil ko sa solar power irrigation. Akong paglantaw ba para makatabang ko sa mga buma nga mapasayon ang among paggamit sa tubig. Puno kayo og tabang ang solar power irrigation system. Tungod kay ang list nakadyo ang among gasto. So katong kaniadto sir na pisos pa inyong gigamit katong pump. Yes, ma'am. Unya kung imong itandi dako jud mo og gastos. Dako, ma'am, kay pangamong gasto to katong fuel, mahal man ang krudo. So karon sir nga naa na dinhi kan ang inyong proyekto nga SPIS. Unsay nakita nimo? So ang referensya mo sa solar is kung gusto na mo magtanom, di namin magkuwang og tubig. Mamanage nila magtarong tubigan sa solar power irrigation Okay. system. Nahibaluan sa nato sir no na ay duha ka phases ang inyong nadawat nga SPIS. Ang tinubdan sa tubig katong mura na siya og buko pero daghan dili siya mahubsan nga tubig. So unsa may pamaagi ninyo sir sa pag-manage sa inyong SPIS? Ang pamagi na mo na, ma'am, sa tubig, ang bahay na mo na piraor. Kung gamay ra yung area, gamay ra po ang oras ng hatag. Then ang amo ang income, anak, ma'am, sa abot sa mong umay, mo hatag mi og 3%. Sa household, mo kolekta mi og 20 per cubic. Sa inyong asosasyon, pila ka buok miyembro ang nagbasakan? Ingon man ang inyong household nga naka-avail ini nga tubig. Sa nagamit sa basak, ma'am, 39. Then sa household, ma'am, murag 100 plus. 100 plus. So, sa may nakakuha ninyo, sir, nga nung na-appeal naman ang mga household nga maka-avail sa maong tubig? Amo ang pong gilantaw, ma'am, kay mao jud po yung problema sa matag household na mo ang tubig jud po may kuwang. Amo man pong gibana-bana nga ang una jud na mo gigamitan na is basak, priority. So amo mang nalantaw po nga di ra pod mahurot sa basak. Dako ka jud tabang ang solar power irrigation system sa among pagpamasak, ma'am. Then ang among pag-maintain ani, ma'am, mao lang nagkolekta mi og 3% og 20 pesos per cubic sa among kay mao na among gigamit nga para for maintenance sa among solar power irrigation system. Okay mga ka-agri, nasbati dyan ninyo no, si Sir Ray Lagitaw dinhi sa Nueva Vida Sur Farmers Association. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Ngayong adlaw pa natong tanan ang pagmanis mo sa tubig among gibahin kini sa duha. Ang una nga grupo is Lunes, Merkules ug Biyernes. Ang ikaduha nga grupo is Martes, Huwebes ug Sabado. Ang Domingo na mo amo nang gibahin ang buntag sa group 1, ang pali sa group 2 na po. Amo ning nag-come up tungod kay among nahuna-huna nga aron makasinabot ang matag membro. So mga ka-agri nilo dyan siya no nga naa-adyo sistema nga i-adapt ang usa ka asosasyon sa pagdumala sa ilahang patubig. Unya ma'am, unsa nga klase sa dinhi ang imuhang gigamit sa imuhang basakan? Ug unsa kadako ang imuhang basakan? Sa pagkakaroon ang among gigamit is 4 alas. Unya ang gidakon sa akong basak is 5,600 meters. Okay, mga ka-agri ang ilahang gigamit karon is ang hybrid. Maayong adlaw nimo ma'am. Mayong adlaw, Ma'am Che. Now why is it na naa sa Nueva Vida ang atuang irrigation system? So, bali, ang tubig yun or ang patubig sa atong kahumayan is very essential yun no, sa pagpatubo sa atong humay. So, nakita po nato ang Barangay Nueva Vida Sur na agad siya daghang mga source of tubig. Kani nga sitio, Habasi, na agad siya dako nga potential. Gani dinhi kani ato ang source, dili gyud siya mahubsan bisan pa katong mga miaging taas nga huwaw or taas nga init. Pagsugod pa lang ani mga 30 hectares ang more grain fed. Nagamit sila og mga water pump. So karon nga constructed na nga ato ang space, yabot na ni siya 50 hectares. Okay. So And very dako gyud kay
siya tabang sa mga rice growers diri sa ato ang kanang Nueva Vida Sur. So since naa na may available nga tubig yun, no? So ang ilaha po is ma-maximize ang panahon o ang ilahang gasto, no? So maunang from traditional varieties nga katong mga pula, katong mga ilahang mga good seeds. So ni venture na po ang ato ang mga farmers og certified seeds, especially sa kanang gipanghatag nato karon sa RCEP kanang ato ang mga inbreed seeds, no, nga certified. Og dinhi sa Nueva Vida Sur, pipila na gyud ni taas-taas na nga cropping season nga nagsige na gyud sila og hybrid. Kay nakita nila nga with maayo ang atong kalidad sa binhi, with support pa sa ato ang patubig, so mas nidako gyud ang ilahang income object. Mga kaagri, kauban na mo no, ang engineer sa Department of Agriculture sa Regional Agriculture Engineering Division. Wailain si Engineer Marvin Ochea. Maayong adlaw nimo, sir. Ayong adlaw, Che. Sir, kini nga to ang solar powered irrigation. Sir, nakita na to aduna 2 phases. Nganong within the association aduna may 2 phases sa SPIS. Tungod ni kay dako ang ilahang service area, unya dako pud ang ilahang volume sa tubig nga himo na tong source sa atuang system. Ang atuang design gyud is makastore siya og at least 150 cubic meters per day. So ang base sa atuang testing sa tubig, kamay lagi na nga porsyento kanang 150 cubic versus sa atuang storage sa atuang source. So dako pa kay exist ang atuang tubig nga naa diri sa ilahang area. Nagpatong may mga kaagri sa ilahang water tank, and then kilid na mo ang katong mga panels, solar panels. Recommendations sa atong farmer beneficiaries as to the maintenance sa ato ang solar power. Yes, Ma'am Che. Before na to ni gihatag sa atong association, Ma'am Che, ato siya i-training atong association para sa atong operational maintenance. Labi na gyud kining pagpanghinlo ani atong solar panel. Mas hinlo, mas dako ang ato ang ma-harvest nga power. Mga kaagri, nadungog yun nato no ang istorya sa usa ka farmer association dinhi sa lungsod sa Carmen, particularly dinhi sa Sitio Cabase, Nueva Vida Sur, Carmen, Bohol. Mga kaagri, nindot kayo ang ilahang change gikan sa ilahang paggamit og mga binhi nga hybrid na ingon man ang pagkaangkon nila no og usa ka dakong proyekto na irigasyon ang solar powered irrigation system. Mga kaagri, uban nimi sa pag-ingon, sila ang bida, Kami ang bida! para sa ani o kita. So mga kaagri no, nakita dyan din yun no, kung unsa ka nindot ang ato ang proyekto nga SPIS, diin makita ninyo nga nagbuswak jud ang ato ang tubig gikan dito sa usa ka source of water, and then gibutangan og SPIS, and then nakapatubig jud siya sa kadako sa ato ang basakan dinha sa Sitio Cabase. And then for the biyahing probinsya mga kaagri, mo kini ang gihandom no sa ato ang mga farmers or even sa ato ang mga constituent dinha sa Siquijor mga kaagri, diin naabot na jud siya ang P20 benteng bigas meron na kundi ang ato adyon mismo nga Secretary of Agriculture si Secretary Francisco Kiko Chu Laurel muoy nangunay jud sa pag-launching aning ato ang P20. Unya mga kaagri, ang naka-avail ani ato ang mga bugas na P20 ang ato ang mga vulnerable sectors sama sa 4Ps, solo parent, senior citizen, and ang katong usang solo parent, and then ang uban ana ang katong mga labor group na gitagaan jud siya hikayon nga makapalit aning P20. Mga kaagri, ato ang tantawon ang maong kalihukan sa Department of Agriculture. Departamento ng Agrikultura, formal na inilunsad ang 20 pesos na kilo ng bigas sa probinsya ng Siquijor ngayong araw. Ito ay asunod sa adikain ng administrasyon at ng departamento na tiyakin ang siguradong pagkain ng bawat Pilipino sa abot kanyang presyo. Aabot hanggang 425 katao ang benepisyaryo ng 20 bigas ngayong araw na may dalang sakong naglalaman ng 10 kilo. Ang mga benepisyaryo ng bigas na ito ay ang mga taong nabibilang sa vulnerable sectors. Kabilang dito ang senior citizens, persons with disability or PWD,
ganito pa ang hindi lamang consumer ang hindi naman kung diigit tayo na ang magsasaka. Mga kababayan, ang P20 na kilo na bigas ay hindi parang lang. Ito yung simula ng maging realidad dito mismo sa City Hall, simula ng araw. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang Malipay kung sa abil ko yung pagkain ang kilo. Ako dito ko salamat lagi kay masibong ko yung bugasan eh. Nalipay ko kay Kuan kanang mahal yan ang bugas. Ngayon, Kuan, na nga tag 20, so makadagi mo ta, makatipid ta, nga barato pa. Ako po pasalamat ni President Bongbong Marcos sa Agriculture, ni Secretary. Ako po salamatan ang atong Presidente, si Bongbong Marcos, na tuman na yun ang panaan nga, hatag siyang bugas nga barato, tag 20 pesos ang kilo. Tuloy-tuloy na ho at i-accelerate pa natin ito. Pagdating ng 2026 ay nakahanda na tayo sa nationwide. At yung matagumpay na nailusad ang 20 pesos na kilo ng bigas sa probinsya ng Siquijor sa pamamagitan ng pagtulungan sa bawat ahensya ng gobyerno dito sa departamento. At ito ang inyong ating patroller, Trevor Davis. Salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. So mga ka-agree na nakita ninyo no, ang ato ang launching sa P20 din na sa Siquijor. Gani, around 400 ka mga vulnerable sectors ang naka-avail sa ato ang benting bigas. And for the kabataang pabida mga ka-agree, amo ang i-feature ang ato ang 2024 Young Farmers Challenge nga regional awardee nga gikan sa Maribuhok, Bohol. Unya kini siya nga young farmer kabataan mga kaagri. Ang iyahang produkto kaning gama sa iyang gitawag nga tinibgan bee reserve ko ani siya honey ni siya mga kaagri iyahang gi process gikan ni siya sa iyahang kanang gitawag na stingless bee dinha sa ilahang palibot, and then ang iyang tumong mga kaagri ang pag-preserve sa maong stingless bee species, and of course panalipdan ang kalikupan. And mga kaagri, ang kani ato ang Young Farmer Challenge, nakadawat siya og 150 gikan sa Department of Agriculture Central Visayas, and gisangka na ni siya sa national level nga YFC. Atong tan-awon ang unsa jud siya nga produkto or ang kaning business sa ato ang young farmer. Hello, good morning. My name is Dignity Yap Lagunay from the province of Bohol. I'm a regional awardee of the Young Farmers Challenge program of 2024. I feel very thankful to be given this opportunity by the Department of Agriculture to be able to set up my own social enterprise entitled Tinibgan Bee Reserve. What I aim to do here is to help conserve local stingless bee species in our province of Bohol, which is known as the first and only UNESCO Global Geopark in the country. We want to prove that we can have an enterprise that is both profitable and environmentally sustainable. With this grant of 150,000 from the Department of Agriculture, we hope to be able to create or conserve a home for the bees in the forests of Tinibgan, Maribohok. And so I would just like to thank everyone who made this opportunity possible. I think in the current agricultural landscape that we have, where the average age of farmers has been steadily increasing, I think currently it's at 57 to 59 years old. We need more programs like this that help empower the youth to be able to set up their own agricultural enterprises. I sincerely hope that Congress, our senators, representatives, and the Department of Agriculture can look into expanding this kind of programs so that even more youth can have access to these opportunities and privileges that us regional and provincial awardees are already afforded to. So with that, this Young Farmers Challenge is not just a contest. All of us awardees have to prove ourselves, not just prove to ourselves that we can set up our own businesses, but we have to prove to the Filipino people that we, the youth,
can help boost our agricultural sector. We're not just planting seeds of different vegetables, we're planting seeds of hope for our inang bayan, for our communities, for our kapwang kabataang Pilipino. Daghang salamat. Okay mga ka-agrino, nakita ninyo no ang produkto ni Mr. Kading Lagunay. And then, makita nga ang iyahadyo siyang iyahang product nga kato ang honey, mga ka-agri. And then, of course, gikan ni siya sa Baguio City kay mudawat siya or kung mahimo ba siya nga national winner sa maong challenge ang YFC. So mga ka-agri, mauto ang ato ang mga segment karong adlaw sa atong ani og kita. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamay. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimo nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 o 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Mga ka-agri, atong dawaton pagbalik karon sa atong second gap na sa ato ang paghisgot sa National Nutrition Council, mga programa niini ug waylain ang mohisgot natog balik ani of course atong regional program nutrition program director si Dr. Letlet Mission. Welcome back Doc Let. Yeah, thank you Sir Kian. Yes, nya karong panahon na ako nang hatag nimo tanan. Unsa gyud mga kalihukan ani ka para ma-address tong 3 burdens ninyo, unsa mga activity ninyo para sa Nutrition Month. Doc Let, go ahead. Yes, okay, no? So thank you kaayo. So actually ang ato yung ako nato na istorya kaganina ang tulo ka burden nato as a country, and of course including Central Visayas, Cebu Province and Cebu City. Ato ang yung gi-encourage ani nga at naatay mga gitawag nato Sir Kian nga mga nutrition sensitive o nutrition specific interventions, no? So mga direkta ni nato nga mga programa para pag-address sa malnutrition. Yes, Sa atong mga specific yun nga mga intervention, of course naatay mga intervention sa first 1,000 days. Diin ang bata while napa sa tiyan. Ana mo intervention sa natay mabdus intervention pa. ana while mabdus pa para sigurado nga mga anak siya nga healthier, no? Tama, So no? ang ato ani mga breastfeeding, kanang exclusive breastfeeding yun sa 6 months nato nga baby, and up age appropriate complementary feeding, no? Kana gyud siya. But of course based man gud sa UNICEF Sir Kian, kinahanglan ko ta mag-invest sa first 1,000 days kay lagi 10 times siya more likely nga malikay sa sakit-sakit, ma-improve iyahang school attendance o improve iyang economic productivity. So mao gani nang dinhata nag-focus. Okay. Sa buntis pa lang, no, ang ato ang sa first kaning pagbuntis 9 months times 30 days, First 270. trimester mo. Kinahanglan na prenatal. Sa first trimester ang mama at least na prenatal siya kausa, sa second trimester na prenatal kaduha, kausa, sa third trimester kaduha siya na prenatal. Ato ang yung yawing message ana maato ang mga buntis dinha or mga kababayan, no, mga kaagri, no, nga mga kababayan in kaso na anatay amenorrhea or nahunong na atong regla nga posible nagduda ta nga nabuntis ta adto gilayon sa atong health center para mahatagan na kaog appropriate intervention. Of course kana siya atuas ang ang dietary supplementation program kana siya para sa atong mga buntis. Well, ang bata
ug kani ato apang ato ang mga tutukainan or dietary supplementation program ayuda nga pagkaon kay dili naman enough ang pagkaon regular sa mama o regular dapat lang. madugangan nato na siya Okay, dubli naman. dubli na or additional 200 kilocalories ang okay. ni buntis. Kapag kataw sa bata katong atong breastfeeding nga giingon while kaning pag 6 months niya up to 2 years kanina ato ang nahatagan siyang micronutrient supplement napud siya dietary supplementation para sa bata no. So kana siyang atong mga intervention pero ang atuag yung gi-focus sa atong nutrition month karon kaning atua pong kaning mga nutrition sensitive intervention. Okay. Kaning yung pagsiguro sa atong food security mao gani na atong panawagan sa atong kampanya karon sa atong nutrition month kung ano siya mas strengthen ang ato ang mga food policies para mas ma-assure nga dunay source of food ang atong pamilya ato ang public awareness ma-amplify buti pasabot kuan kanang mas daghan siyang mahibaw-an para siya mismo will be empowered to do something para sa iyang kaugalingon. Of course mas maayo mas susna at ma-promote nato ang sustainable food system kay lagi gikan sa farm to the production, kitchen to the table, to no the na may kitchen. daghang barrier din ha Yes, so exactly. mapahinuna na siya para maminusad ang middlemen mo barato ang pagkaon Correct, kay correct. maka-hamper man na siya sa food access no and of course activities nga naatay pakigtambayayong kay dili man pwede nga kitara sa National Nutrition Council mag-implement to kay labi pa ang atong mga underlying cause of malnutrition sama sa way pagkaon. Correct. Agree man gyud ang bida Yes, nato yes. ani. Kinahanglan na ay magtanom. Ang mga wala pud sila ikapalit og pagkaon. So again ang ato ang bida ani atong mga taga-doli para sa atong mga tupad program no, mga nutrition na sensitive na mga intervention. So collaboration pakigtambayayong. And of course kaning ato ang kanang pag-transform sa atong food system lagi nga mas mapadali ang transport sa food ngadto sa atong kitchen. Yes. Gikan sa farm to Gikan the sa farm, kitchen, yeah. no? So kana siya. So ang imuha tong gipangutana Sir Kian ang ato ang mga kalihukan, programa, yes. no? Para sa nutrition month. Sus murag ubay-ubay gyud, Kay no? July na ba yan? Kay July, no? Ato ni siyang gisugdan ang ato ang celebration. Dinadron tay regional launch, no, sa atong nutrition month. And of course, thank you DA kay lagi ato man promote yun ang food security. Base sa atong Magsugod yun tema, as DA. no? So naagyud ta sa DA ana and of course ang hatag mga seeds sa ato ang mga clients kay lagi na ato man pong gipakita sa atong pag-launch nga ang food security pwedeng mahimo at Bisag our own kinsa, level, yes. no? Kani mao lagi pagpananom sa atong palibot. Unya of course unsa pud nga mga serbisyo gikan sa womb to tomb. Yeah, Gikan kana pag-una. Gikan sa tiyan, gikan ngadto sa- hangtod pagkamatay, Oo, hangtod oo. sa elderly, Oo. hangtod mamatay, no? So naatay mga services ana. Mao na atong gi-showcase, no? Atong gihimo didto sa Cogon Ramos nga gym para naapod ang ato ang mga client to portray that these are the services available sa ato ang mga ahensya sa gobyerno o private sector. Ikaduha na ito nga kalihukan ana Sir Kian, and of course kay National Nutrition Council man ni siya. yun, So tanan. ahensya daghan kay ahensya. So naatay Nutrirun Wow. lagi para pag-push pod sa ato ang physical Healthy activity lifestyle, dili pwedeng kaon lang oo. ato tan-awon healthy lifestyle. Gi-lead po ni siya sa Department of Health atong July 4 and thank you sa mga runners very active pod kaayo na pud tagyapon ditoy service fair again portraying oo. the services from the pregnant woman up to the elderly, Yes, no? So kana siya. Nya kahuman ana Sir Kian naghimo pagyud ta og kanang sa natong Pitsanoybe, no? Atong Pitsanoybe naatay research dissemination forum kay Kani bago lagi ni highly technical, o scientific. kuan para ni sa ato ang mga program planners para yes. evidence based ang ato ang mga sakto, intervention, no? Mga Ibalan- policy makers. policy makers, no, para sakto gyud ang ato ang mga intervention ug proven by researches, Yes, no? So correct. nag-disseminate ta ana Science-based. science-based. Of course gilid ni siya sa PAPCOM or CPD, Commission on Population and Development.
Ya kahuman anak yan, no? Na yung pagkapit sa GIS, nasa tay scaling up nutrition subnational gathering, no? Din atong gihiusa kay movement man ni siya. So tananta gikan sa naamantay na set up na Sir Kian nga Sun Network gikan sa academe, business, civil society as well as the youth, ABC tanang sektor. Tanang sektor kay mao lagi atong giingon dili pwede all usa ka sektor lang, all of nation approach, all of sector approach, Yes, multi-sectoral. So again pasalamat ta sa ato ang Civil Society Alliance convener, ang ato ang RAFI or Rabon Abuetis Foundation Incorporated. Sila gyud ang nag-spearhead ani, of course katambayayon sa National Nutrition Council including the resources, no, sa pag-organize nato atong mga ato nga kalihukan, no, atong Pizza Jess. And of course kuan po na siya kanang sundan na siya sa ato ang RNC meeting karong 19 man ta karon, no, so ay karong 21, no, July 21 para ang mga evaluation result nga gihimo nga gi-share ni Ma'am Che earlier kanang ato na nang i-elevate sa Regional Nutrition Committee para ilang i-approve kinsa ang atong mga mananaog nga mga best performer para nga mga local government units para sa atong nutrition program, including atong mga local nutrition focal persons, atong mga barangay nutrition scholars, atong mga city or municipal coordinators, as well as ato ang mga nutrition action officers. So ato nang paatangan, no, puhon kuan kanang at paatangan na nato kay ato ra nang i-announce later. Wow. Kana siya unya, of course Sir Kian, karon siyang Pizza 22 sa Hulyo ato sang i-launch ang atong phase 5 or 2025 implementation sa atong tutok kainan dietary supplementation program. Tutok kainan, no, bote pasabot ningon man ko kag focus siya murag gitan-aw gyud si mama si buntis para man sa buntis og mga bata nga 6 to 23 months nga natan-aw gyud nga nakaon niya ang pagkaon para ingon man ta naa siya additional needs si pregnant woman ug ang bata sa iyang growing up pod nga panghinahanglan mo nang tutukan siya sa tong mga workers og this is a nationally funded program nga spearhead sa National Nutrition Council pakigtambayayong sa local government. So mag-launch ta, hopefully ato asang good governor can join us on that activity. Unya inig 23, no, July 23, Sir Kian, series ni siya. Doon na tayo BNS Forum. Of course, DA na sad ang nag-sponsor ni EA, no, para atong i-propagate yun ang urban gardening. Kay lagi sila ang muawhag sa ato ang mga urban household nga dili limitasyon ang walay yuta. Oo. Pwede ta mahimo na tong kurtina ang atong mga palaya dinha. Mahimo na tong pang decor ang atong mga kamunggay nga akong gi-mention earlier. And of course, naasad tayo Ika-26 na sad ana na sa tay nutrition forum para sa mga carers. Ato ang mga nurses nga mo care sa atong mga patients both sa hospital ug sa public health nang hinahanglan po silang saktong nutrition para they can perform their role. So sa 26 ani spearheaded by the Philippine Nurses Association. And ang atong celebration sa whole month atong i-culminate with our usual nga Grand Nutrition Awards. Mag-look up mag-look forward. Looking forward yun sila. Ato ni siyang himuon sa Marco Polo, Marco Polo Hotel. Of course, back-to-back sa ato ang Congress. Gihapon sa atong mga Nutrition Action Officers. So atong ibida ang mga best performer nato nga na-evaluate sa ato ang Regional Nutrition Evaluation Team. No? Sa kaning tuig, but of course their performance last year. Wow, so mga kaagri, daghang kayong salamat Duklet, no? So naimog yung nasag-o ang tanang aktibidades ninyo sa National Nutrition Council for the whole month of July. But of course Duklet, dili lang gini sa July, gi-emphasize lang nato para ma-reignite, no, nga ma-reminded sila, oy, kinahanglan ninyong mga nutrition activities ipadayon. So mga kaagri, atong tiwason na paghisgot inigbalik sa ani o kita. Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong nga i-report
dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 ug 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Mga ka-agri, welcome sa atong last portion, last segment, Ma'am Che, Doklet. Di aratas panapos gid nato sa atong ani og kita karong buntaga. Che, unsa may imong nindot kay katampo atong inyong nutrition, ikaw ra ba day chairman Of sa course, evaluation, no? Sa gikondak na mga MELPIR, kaning monitoring of evaluation of local level program implementation, daghan kaayo mig mga nakita nga mga best practices sa ato ang mga tagsatag sa LGUs. At the same time, ang pagbuki kay sir, no, kadaghan sa ilahang mga folders na dapat tan-awon isip evidence sa ilang pag-conduct mga nutrition programs. So, evidence-based yun siya ang abuang evaluation. And then, out of that, based on the scoring na naay mga different dimensions, dito mimo angkla kung kinsa ang angayan nga hatagan og mga awards. Yes, Doklet, na ba kay mga prospect or na kay ato lang ipatrail? Atong atangan, yes. Yes, atong atangan, no? Kay lagi burabuyag, ubay-ubay tagi award this year, no? Kay lagi murag daghan, kay naman tay minimum score, Sir Kian, nga gikinahanglan. So, mauna atong paatangan, na atay mga lungsod, na atay mga syudad, and of course, na atay mga probinsya. So, and of course, aside from that, ang ato ang mga BNS. Yes, BNS, atong mga action officers, as well as ato ang mga focal person yun sa atong mga munisipyo o syudad. And then the best practices. Yes, una sa ating mga best practices. So, okay, gusto na itong emphasize ang ilahas ang best practice para i-emulate or kopyahon sa ubang LGU sa uban, no? And of course, ato sang i-recognize ang atong mga previous na ito nga mga Nutrition Honor Awardee, no? Naka-maintain sa ilahang mga awards, no? Kay lagi nag-cook up po para presidential award po para hopefully ato pang discuss sa national level. Okay. So with that mga ka-agri, napupustasad ang laing edisyon sa atong tulumanon, atong pangayuag closing statement si Doc Letlet unsay imong ikasulti or unsay imong panawagan. Yes, okay, no? So as we celebrate this Nutrition Month, ato yung hibawon nga ang ato ang food and nutrition is a right. No, naatay katungod nga mo demand ani nga saktong pagkaon, kung dili ni siya pribilehiyo. Of course, ato ang tumanon ang mga or ipatuman ang mga programa nakabase sa Philippine Plan of Action for Nutrition. Unya mas sugod ta og healthy diet as early as possible. Pinaagi sa atong first 1,000 days intervention. Mamahimutang wise, no? Dapat mo grow lang ta sa atong mga kaugalingong pagkaon sa atong panimalay para self-sufficient ta. Mas maayo atong suportahan ato ang mga farmers, sumaunang buy local, consume sa mga pagkaon nga naara sa nga ilahang gi-produce, o dapat dili na to usikan ang pagkaon kay lagi grasya na gikan sa Ginoo. So happy Nutrition Month one and all, and I hope you'll maintain your health because health is always our wealth. Wow, so happy Nutrition Month Happy natong Nutrition tanan. Month. So diha mga kaigsuunan, mga kaagri, ug tanan nato mga suking mananaway ug maminaway sa atong tulumanon ug napupos usab ang laing edisyon sa atong season 6 sa Ani og Kita, diin maghatod kami kaninyo og inspirasyon ug impormasyon kanang tanan dinhi lamang sa Ani og Kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Pagduwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Ang at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa.